Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, for He is faithful to us. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray, He will sustain us. Our Father, He is our inheritance. We are the apple of His eye. We are His treasure. Our Father is amazing. He's awesome. And His great love for us will endure for all eternity. Our Father sent to us Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, to save us from the shackles of sin and shame, to free us from the bondage of iniquities. And whenever we pray to our Father, we will use the name of Jesus Christ, because our Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus is victorious. And Jesus prayed to our Father to send us the Holy Spirit. And by our fruits, people will know us, because the Holy Spirit is showering us with fruits every day. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Last time, we read Proverbs chapter 6. For recap, itong Proverbs chapter 6, na meron kang isang kaibigan. Yung isang kaibigan mo na yon, gustong maging guarantor ikaw. So dito sa Bible, ibig sabihin na to, may kaibigan ka. Imbis na yung kaibigan mo, hilahin ka sa kadumihan, dapat hindi tayo magpahira sa kaibigan natin, kundi yung kaibigan natin ngayon, ang dalhin natin kay Almighty Father. Itong ibig sabihin itong Proverbs chapter 6, verses 1 up to 5. Dapat makatakas tayo sa ways ng mundo na to. Hindi tayo malublob sa putikan. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the fowler. Yung fowler, yun ang ating accuser, si Satan. Na-accusahan na tayo. Kaya dapat, we should make wise decision. Sundin si Almighty Father. Hindi tayo magpapahila sa mga kakilala natin o kaibigan natin dito sa mundo para gumawa ng kasamaan. Ito kasi yung ibig sabihin nito. Dapat yung kaibigan natin ang tulungan natin at hindi tayo makikipartake sa kadumihan dahil matatrap tayo. Okay? Dito naman sa verse 6, yung mga ant, kahit wala silang leader, masipag sila mag-ipon. Storing up food for rainy season. Yung mga ant, wise sila. Tayo, parang dapat tayo, gayahin natin ang mga ant, kahit walang leader, kahit walang nagbabantay sa atin, gagawin natin kung ano ang tama, wise decision making kahit walang nagbabantay. Kasi ang tao ay may nagbabantay sa akin, kailangan gagawa ko na mabuti. Pero pag wala nang nagbabantay, ano nang ginagawa ng mga tao? Gumagawa ng wickedness. Yung mga ant, wala silang leader, walang nagbabantay sila sa kanila, pero nagtatrabaho sila. Ang tunay na trabaho kay Almighty Father is to worship Him, to serve Him. That's storing up treasures in heaven, hindi nawawala, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nananakaw. So kahit anong trabaho mo rito sa mundo, sasabihin mo masyado kang pagod na pagod sa trabaho mo dito sa mundo, isa kang teacher, isa kang engineer, kahit ano pa ang trabaho mo na sinasabi mong masipag ka, yung sweldo mo, nag-iipon ka ng kayamanan dito sa mundo, hindi yon masipag sa tingin ni Almighty Father.
Kasi yung iniipon mo sa buhay, na mga bagay dito sa mundo ay hindi naman for all eternity. Nasisira yon. Kaya kinoconsider ang mga tao na gano'n, natamad, complacent. Kahit sabi mo, ikaw ay nurse, hindi ka natutulog, magdamag, magbantay para lang kumita ng malaki, tamad ka pa rin sa paningin ni Almighty Father. Kasi ang iniisip mo ng mga bagay ay para lang dito sa mundo. And then dito sa verse 12, yung bibig ng perverse person. Lagi niyang iniisip ang gumawa ng kadumihan. Naglalakad siya, gusto niya gumawa ng kasamaan. Kasi yung heart niya, wicked. Lagi siyang gumagawa nagpaplano ng kasamaan. Gusto niya ng away. Gusto niya ng gulo. Sinungaling siya, mayabang siya. Yung puso niya, gusto lagi makapanlamang ng kapwa-tao. At gusto niyang maglakad para sa wickedness or evil deeds. At siya ay nagiging false witness kahit may taong nagsinungaling tapos tinotolerate niya or kinokondone niya. False witness yon. Kasi ano yun, nagsisinungaling ka rin nun. Tsaka gusto mo ng chismis, nagpapakalat ka ng gulo, nagpapakalat ka ng away. Imbis na pagbatiin mo yung brothers mo, yung brethren mo, gusto mo kampi-kampi, competition, contest. Ayaw ni Almighty Father nun. And then dito sa verse 20, ang sinasabing adultery dito ay yung pagsira ng kontrata. Alam naman natin na pag mag-asawa, may kontrata yon. Ngayon, itong adultery na to, hindi lang ito naka-confined sa kontrata ng mag-asawa. Ang binabanggit na adultery dito ay ang pakikiisa sa mundo na to. Yun ang adultery. Hindi natin sinusunod ang kontrata, ang testament. Yun ang adultery. Ang evil woman ay ang mundo na ito na naghihikayat sa atin gumawa ng kasamaan. Gaya ni Ohola at saka ni Oholiba. Si Ohola, siya ang Jerusalem. Si Oholiba, siya ang Israel. Sinisimbolize noon ang mga tao. Nations. Ito rin nations din to na nakikipartake sa kadumihan ng mundo na ito. So pag nakisali tayo sa kadumihan, syempre masusunog tayo, madudumihan din ang damit natin. Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Can one walk on hot coals and his feet not be seared? So madudumihan tayo. Kahit na nandito tayo nakatira sa mundo na to, hindi tayo dapat madumihan. Pag nadumihan, hingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Dahil di pa tayo perfect for now. Yung mga tao, hindi sila nagagalit sa mga magnanakaw. Kung yung mga magnanakaw na yon ay patago, hindi ladlad, hindi bunyag, no? Paano ba magnakaw ngayon ang mga tao? Sinungaling ang mga tao, sasabihin nila minsan, o merong charge yun, pero wala naman. So, yun ay isang form of thievery. Example, may charge yan, yung pag send ka ng money or magbabayad ka through GCash, kunyari may charge. Wala namang charge. Yon ay pagnanakaw. Ha? Or withdraw ka sa internet, ibang branch, ibang bangko. Pagnanakaw pero legal. Ayaw rin ni Almighty Father nun.
kaswapangan. At yung mga ganun ay merong kaparusahan, may recompense. Hindi si Jesus tumatanggap ng regalo, hindi nasusuhulan. Pagdating ni Jesus, He will judge the people. Kaya ngayon pa lang, maging maayos tayo, magkaroon tayo ng wisdom and knowledge, galing yung kay Almighty Father. Fear of the Lord. Dito na tayo, Proverbs chapter 7. Harlot pa rin ang binabanggit dito. Bakit harlot? Si King Solomon, inihalong tulad niya yung kasalanan sa isang harlot. Parang si Ohola at si Oholiba, kadumihan ang ginagawa. Bakit harlot? Kasi dumi. Dumi ng tao sa ibang tao. Palit-palit ka ng partner. Yon ang kadumihan. Ngayon, bakit dito sa Bible, harlot inihahalin tulad? Kasi yung kadumihan, ginagaya natin. Nakikisali tayo sa kadumihan. Madumi yung papalit-palit ng partner kasi yung bodily fluids mo, inililipat mo sa ibang tao, tapos yung tao na yun, yung bodily fluids niya napupunta naman sa'yo. Tapos yun, pupunta ka naman sa ibang partner mo, may bodily fluids na naman yun. Magpalitan kayo, kaya nga nagkakasakit ang mga tao. Doon nakukuha ang yung sakit sa atay. Ano nga yun? Ano ba yung sakit sa atay? Tuberculosis ba yun? Nakakahawa rin yung tuberculosis, nakikipaghalikan kayo, tapos may tuberculosis. Kasi nga, lahat ng sakit na meron tayo, kadumihan yon, ha? Kahit na yung sexually transmitted disease, ano pa ba? Yung pag sa liver, may sakit ka, yun eh. Hindi ko matawag. Nalimutan ko. Tapos pag bad breath din sa bibig, no, laway, may mga bakterya. Kahit may mga parasite, no, sa mga bituka natin, may mga nakakain tayo na ililipat sa ibang mga tao. Kaya ng, ano pa ba yung mga, madami. Lahat ng sakit natin galing sa kadumihan. So, umpisa natin basahin Proverbs chapter 7. My son, keep my words and treasure my commands within you. Keep my commands and live. Para mabuhay ka, pakinggan mo ko, sundin mo yung inuutos ko sa'yo. And my law as the apple of your eye. Nakafocus ka lang doon sa law. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. I-engrave natin, i-etch natin sa heart natin. Hindi literal na i-etch mo, ha? Kundi figuratively speaking. Write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister. Maging kapatid natin, kasama, mahalin yung wisdom. And call understanding your nearest kin. Bigyan ng pagpapahalaga. Ha? That they may keep you from the immoral woman. Ano yung immoral woman? Itong mundo na to. From the seductress who flatters with her words. Kasi itong mundo na to, hinihikayat tayo gumawa ng wickedness. Verse 6, for at the window of my house, I looked through my lattice. Galing sa bahay, pagtingin ko, yung lattice, parang beranda. And so among the simple, I perceived among the youths, a young man devoid of understanding. So nakikita niya, yung isang lalaki, walang understanding, kulang ng pangunawa. Nakita niya, nandun siya sa kanyang lattice, nakatayo. Passing along the street near her corner, and he took the path to her house. So yung young man, took the path to her house? Yung house of wickedness, gumagawa ng kadumihan. So figuratively speaking, to the path to her house. House of harlotry to. In the twilight, in the evening, in the black, in the dark night. Sa gabi. Ibig sabihin ng gabi,
Hindi siya aware kung ano ang kanyang pinupuntahan. Basta decide lang siya ng decide nang walang alam kasi nga wala siyang knowledge. And there a woman met him with the attire of a harlot and a crafty heart. Nakasuot ng harlot na damit. Tsaka yung puso madumi, crafty, cunning, sly. She was loud and rebellious. Her feet would not stay home. Pakalat-kalat na babae. At times, she was outside, at times in the open squares, lurking at every corner, nagbabantay, nag-aantay ng mabibiktima. Ang mundo na to, kadumihan. Ang mundo na to, laging nag-aantay ng mabibiktima. So she caught him and kissed him. With an impudent face, she said to him, I have peace offerings with me. Today I have paid my vows. Wala siyang kahihiyan, yung babae, or yung nation na to. Hindi nahihiya, gumawa ng kadumihan. Ang mundo na to. I have peace offerings with me. Today I have paid my vows. So I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. Nakita kita. Sabi ng harlot, I have spread my bed with tapestry. Ginandahan ko yung bed ko. May mga design, colored coverings of Egyptian linen. Pati yung beddings ko maganda. Masarap higaan. Egyptian linen. Nakakita na ba kayo ng linen ng Egyptian? Ano yun, masarap higaan? Yun ang sinasabi ng harlot dito. So, yung mundo na to, sasihikayatin ka, para magpayaman ka, ganito ang gawin mo, manloko tayo ng tao, magsinungaling ka, patulan mo si ganyan. Puro pera ang mundo na to. Puro pagpapayaman, puro kasikatan. Puro power ang gusto ng mundo na to. I have perfumed my bed. Nilagyan ko ng pabango yung kama ko with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. Let us delight ourselves with love. Hindi ka magpakalunod tayo sa kasiyahan. Gawin natin lahat ng gusto nating gawin. Sabi ng harlot. For my husband is not at home. He has gone on a long journey. So may asawa yung harlot. May kakontrata siya. May testament. Hindi niya gustong sundin yung testament. Yung mundo na to ayaw sundin ang kontrata. He has taken a bag of money with him and will come home the appointed day. Wala yung asawa ko. May dala siyang pera, matagal siyang mawawala. Sino tong binabanggit na asawa? Na hindi pa bumabalik? Ha? May ibig sabihin to, may asawa na hindi pa bumabalik. Sino ang bride of Jesus? Ang church. Sino ang groom? Si Jesus Christ. So wala si Jesus. Ito ay binabanggit no patungkol kay Jesus. Hindi pa siya babalik. May dala siyang pera. Matagal siya ang balik niya. With her enticing speech, ito yung mundo na to, she caused him to yield. With her flattering lips, she seduced him. Immediately, he went after her as an ox goes to the slaughter. Sinundan-sundan ng lalaki. Yung babae, yung mundo na to. Sinundan niya yung kalakaran ng mundo na to. Nagmanipula ng abuso, nagnakaw, nanirang pure, nagsinungaling, nagchismis, pumatol sa same sex. Yun ang kalakaran ng mundo na to. Immediately he went after her as an ox goes to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks or shackles. Nagpunta siya. Para siyang ox or baka na kakatayin. Para siya isang foolish person na pumunta sa kulungan.
Matatrap siya. Till an arrow struck his liver as a bird hastens to the snare, he did not know it would cost his life. Hindi niya alam buhay niya ang kapalit. Now therefore listen to me, my children, pay attention to the words of my mouth, do not let your heart turn aside to her ways. Wag makikisali, wag susundin, wag magpapalin lang. Wag magpapaloko sa mundo na to. Do not stray into her paths. For she has cast down many wounded. Marami na siyang nabiktima. And all who were slain by her were strong men. Marami na mga nabiktimang mga tao. At natatalo sila ng mundo na to kahit pasping sila ay malakas. Natatalo sila ng mundo na to. Her house is the way to hell. Yung bahay niya papunta sa impyerno. Yung wickedness, yung mga tao na hindi sumusunod sa kontrata ng kay Almighty Father, kasi may contract tayo kay Almighty Father, no? Yung testament niya, yung law ni Almighty Father, yun ang kontrata natin. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. Kamatayan, pababa, descending. Kamatayan, impyerno, chambers of death. Kaya hindi tayo dapat magpaloko sa mundo na to. It's Revelation chapter 17, verse 4. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. Kaya nga, harlot, ha? Yung mundo na to. And on her forehead a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of the harlots, and of the abominations of the earth. I saw the woman drunk with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. So mundo na to, huwag tayo makikisali. Huwag kayo maiinggit. Ang magpapalakas sa atin, ang magsusustain natin, ang nag-iingat sa atin yung tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Palalakasin niya tayo. Dahil mahal niya tayo. At gusto niya ibigay sa atin ang ating inheritance. Thank you, and God loves us all so much.